kaliwat kanan ngayon yung mga lumalabas na mga report mula sa rumors at legit source about sa potential trade nitong si Giannis at tuluyang iwan ng Milwaukee Bucks bago magtapos ang summer na to. Sa report kasi ng ESPN Houston Radio, ayon mismo sa GM ng Rockets na si Rafael Stone, sinubukan na talaga ng mga to mismo na kausapin ng Bucks sa potential trade ni Giannis sa offseason pa lang. Pero sinutdown nga raw agad yung potential trade talk na yan ng mismong general manager din ng Bucks, itong si Jon Horst. Dahil wala nga raw talagang balak yung mga to na ilagay sa trade market itong si Giannis sa ngayon. At sa report ng ESPN, wala rin namang report about sa potential trade request nitong si Giannis sa ngayon. Pero sa report naman ni Shams mismo, sinasabi ng mga to na nasa proseso pa rin yung evaluating nitong si Giannis sa magiging future niya, lalo na ngayon na sobrang daming nagiging katanungan nitong si Giannis sa roster na na-rebuild ngayon ng Bucks sa summer na to, mula sa pag-waive nila sa contract ni Lillard hanggang sa pagkuha sa sentrong si Miles Turner mula sa Indiana. At tinanong mismo ni Giannis kung kaya nga raw ba talaga nilang manalo ng championship title sa bagong roster na to, hindi lang sa 2026 kundi hanggang 2027. Yan yung katanungan mismo ni Giannis sa front office nila. Kaya sinasabi ni Shams na nasa evaluating pa rin ngayon kung ano yung magiging desisyon ni Giannis, kung mag-i-stay nga raw ba talaga to o magre-request ng bagong trade bago matapos ang summer. Sa report kasi ng Heavy.com, noong August 21 pa lang, sinasabing nagdalawang isip ang Miami Heat noon na isama ang rookie big na si Kelly Oubre sa trade package nila para kay Kevin Durant, na isa sa dahilan kung bakit nga hindi natuloy si KD sa Heat dahil gustong makakuha no ng Suns ng mga young asset at draft capitals, pero hindi yun binigay ng Heat. Kaya ngayong usap-usapan yung pwedeng maging Giannis available sa market. Ayon naman kay Grant Hughes ng Bleacher Report, huwag nang magdalawang isip ang Miami Heat na mag-all-in para makuha itong si Giannis kung magiging available nga raw to sa market. At isama na rin nila si Ware kung gusto nga raw talaga ng mga to ma-secured itong si Giannis after nga na hindi nila ma-secured itong si Kevin Durant. Dahil kahit yung Bucks, iyan din naman yung mismong gustong makuha, mga young star at future draft capitals para sa rebuilding na pwedeng gawin ng mga to. Dahil itong si Kelly Oubre naman talaga ang pwedeng maging big asset nila sa trade package at nakikita yan bilang Miami's best tool to secure high-end talent o superstar dahil sa kanyang rookie season stats mula sa 36 minutes per game na nag-average ng 15.1 points, 12 rebounds, 1.8 blocks at halos 1 threes made per game, na nagpapakita nga raw talaga ng malaking potential bilang modern big man. Ang sinasabi kasi dyan ng mga insider, yung posibilidad na sa oras nga raw na magdesisyon mismo si Giannis na mag-request ng trade mula sa Bucks, ang Miami Heat talaga ang dapat maging maagap. Handa dapat nga raw ng mga to ilabas yung malakas na offer na puno ng draft picks at isama rin yung mga asset tulad nga nitong si Kelly Oubre bilang mahalagang asset. Yan yung pwedeng maging strategize ng Heat para makapagbigay ng malaking pakinabang sa kanilang trade capital, lalo na't si Ware may potential naman talagang maging elite big na pwedeng pumukaw sa attention ng Milwaukee Bucks. Dahil anytime nga raw talaga pwedeng magdesisyon itong si Giannis na magpa-trade, maraming teams ang nakaabang, kaya pagandahan na lang talaga ng trade package ang magiging labanan ng mga to para kay Giannis. Yung trade proposal nga raw na lumalabas ngayon para sa Heat, kung tutuloy sila na makuha itong si Giannis, kailangan talaga nilang mag-all-in. Kelly Oubre, Tyler Hero, Andrew Wiggins, mga future draft assets gaya ng 2027, 2029 swap rights, 2030 picks at 2031 swap rights at 2032 pick. Talagang all in to mga pare ko para lang ma-secure nila ang 2 times MVP na si Giannis, na makukonek naman nila dito kay Bam Adebayo at Norman Powell. Parang ito yung perfect big three na pwedeng mabuo ng Heat bago sumampa yung 2026 season. Ang Miami Heat din yung team na nakikita pwedeng makarescue sa karir nitong si Westbrook mula sa free agency ngayon. Kusang i-rescue ng Miami Heat si Westbrook mula sa free agency. Yan yung report ni Bailey tungkol sa possible acquisition ng Heat kay Westbrook. Sinabi pa ni Andy Bailey ng Bleacher Report, ang Heat kabilang sa 4 na teams ngayon na may pinakamaraming rason para kunin si Westbrook
sa free agency dahil sa point guard depth concerns. Sa kasalukuyan kasi karamihan sa mga guard ng roster ng mga to may combo o scoring guards tulad nila Tyler Hero, Norman Powell at rookie na si Kasparas, kaya kulang yung mga to ng legit na playmaker guard na magpapatakbo ng opensa nila sa second unit. Kahit naman kasi sa mga odds at betting markets gaya ng Yahoo Sports Bovada, ang Heat ang nangungunang choice pagdating sa magiging destination ni Westbrook sa free agency. Meron silang odds na 260 plus, mas mababa kaysa sa ibang team. Sa Denver, meron niyang 75 games last season at nag-average ng 13 points, 4.9 rebounds and 6.1 assists per game. Ito yung type nga raw talaga ng guard na kailangan ng Heat ngayon, lalo na pagdating sa off-bench. Kaya malinaw ang pangangailangan ng Heat para sa isang point guard na magdadala ng tempo at structure. Akma na akma si Westbrook sa sistema, lalo na bilang energy of the bench at veteran presence, at pwedeng maging strategically advantage ang pagkuha ng Heat kay Westbrook, lalo na kung sa veteran minimum. Mababang risk, mataas ang possible ng rewards, kaya pwedeng ang Heat ang makatulong sa magiging career nitong si Westbrook, and in the end, pwedeng ito ring si Westbrook ang makatulong dito sa Miami Heat.